Nagkakagulo na ngayon ang NATO kung saan ang iba sa kanila ay hindi na umano ngayon nagkakasundo. Dagdag pa dyan ang muli na namang pag-deploy ng Russia ng mga puwersa sa paligid nito. Tinawag naman ni Trump ang NATO na isang paper tiger at sinabing hindi umano natatakot ang Russia sa NATO. Alamin na buong detalye mamaya. Habang ang North Korea naman ay dumistansya na sa matagal na nitong kaalyado na Iran. Hindi na ito nagpapakita ng suporta sa Iran at hindi na rin ito nagpapadala ng mga armas, habang ang China naman ay naghahanda naman umanong magpadala ng mga armas sa Iran. Kaya't agad na binalaan ni Trump ang China at sinabing mahaharap ito sa malaking problema. Samantala, nasa Strait of Hormuz na ngayon ang mga warship ng Amerika upang hanapin at alisin ang mga mina na inilatag ng Iran sa dagat. Matapos mag-deploy ng 3 attack submarine ng Russia sa paligid ng Europa, abay tila sinusubukan na ngayon ng Russia ang European dahil muli na naman itong nag-deploy ng isang surveillance and reconnaissance aircraft sa Baltic. Kaya't agad itong hinarang ng mga fighter jets ng Poland at France. At muli ay wala na namang pakialam si US President Donald Trump. Ayon sa report ay matagumpay nilang naharang ang isang Russian aircraft, pero ang mga submarine umano ng Russia ay naroroon pa rin malapit sa Norway at patuloy nila itong minomonitor. Naging matunog na naman ngayon ang mga European countries dahil bukod sa tila tinalikuran na sila ng Amerika ay hindi pa umano sila nagkakasundo tulad na lamang ng Germany at Hungary dahil tila panig pa umano ang Hungary sa Russia at hindi ito nagbibigay ng suporta o tulong sa Ukraine. Mr. Orban, you are not a patriot. You are just a useful idiot of Russia and China. That's the reality. What a speech, Mr. Orban. What a speech. You say you want democracy and you brag about your majorities in the Hungarian parliament. Yet since years, habang hinikayat naman ng the Netherlands ang mga European na lakihan umano ang mga budget sa defense at magtulungang mapalakas ang kanila mga militar upang labanan ang mga banta sa paligid. Habang isang bad news naman ang binitawan ni Trump sa isang interview kung saan sinabi nito na puputulin na niya ang lahat ng trade sa Spain. Ito ay kasunod ng pagpuna nito sa opensiba ni Trump at walang tigil na mga pangbabatikos sa mga hakbang ng Israel. Ayon pa sa mga expert ay nagkamali umano ng desisyon ang NATO na hindi sinuportahan ng Amerika kaya't nahaharap sila ngayon sa mga banta. Ayon naman kay Trump, ang NATO ay isang paper tiger o mga bansang akala mo ay malakas pero sa totoo ay mahihina. Dagdag pa nito, ang Russia umano ay hindi natatakot sa NATO at ang kinakatakutan lang ng Russia ay tanging Amerika. We went to NATO. I didn't ask very strongly. I just said, hey, if you want to help, great. No, we will not help. I said, that's all right. You don't want to help? Because I've always said NATO's a paper tiger. See, NATO's a paper tiger. Putin's not afraid of NATO. Putin's afraid of us, very afraid of us. And he's explained it to me a lot of times. I got to know him very well. I know him very well. NATO's a paper tiger. NATO is us. Samantala, iniulat naman ng Reuters na dumidistansya na umano ang North Korea sa matagal na nitong partner na Iran at maingat na pinangangasiwaan ang pampublikong mensahe nito upang mapanatili ang posibilidad ng isang bago umanong relasyon sa Amerika pagkatapos ng digmaan sa Iran. Sinabi ng NIS o National Intelligence Service ng South Korea na ang North Korea ay hindi na nagpapadala ng mga armas o mga supply sa Iran mula nang magsimula ang tunggalian at hanggang sa ngayon. Bukod pa dyan ay hindi rin umano ito nagbibigay ng mga pampublikong pakikiramay sa pagkamatay ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na natoda sa airstrike. Ayon sa National Intelligence ng South Korea ay hindi rin umano nagpadala ng mensahe ng pagbati si Kim Jong-un nang mapili ang anak ni Ali Khamenei na si Mustafa Khamenei bilang bagong Supreme Leader.
Sa panahon na matinding bakbakan sa Middle East ay tahimik lang ang North Korea kung saan si Kim Jong-un at ang anak nito ay nag-e-enjoy lang sa kanilang bonding tulad ng pagpapaputok ng mga missiles. Bagamat madalas na naglalabas ng mga pahayag ang China at Russia tungkol sa tunggalian sa Middle East, ang North Korea ay iniwasan umano ang direktang pagpuna kay Trump. Kaya tingin ng NES dito ay nagpipigil na ito upang masecure ang bagong diplomatikong espasyo. Dati nang bumisita si Trump sa North Korea sa unang termino nito, kaya tila hangad umano ni Kim na bumisita uli si Trump sa North Korea. Sa mga nakaraang interview ni Netanyahu ay nabanggit din ito ang North Korea. Armado umano ng nuclear weapons ang Nukor pero hindi umano ito nagbabanta sa Amerika at Israel tulad ng ginagawa ng Iran na laging isinisigaw ang salitang death to America, death to Israel. North Korea chanting death to America. I don't hear China chanting North Korea. I don't hear Russia. These are all countries which are adversarial to you, but they're not seized by this fanaticism. But Iran is. Sinabi din ni Trump na dati umanong tinawag ni Kim Jong-un si Joe Biden na may kapansanan umano sa pag-iisip na nakakapangilabot umano pakinggan, pero si Trump ay gustong-gusto umano ni Kim Jong-un. Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know, do you notice he said very nice things about me? He used to call Joe Biden a mentally retarded person, okay? So don't tell me about your stuff. Joe Biden, he said he's a mentally retarded person. He was so nasty to Joe Biden. It was terrible. But to me, he likes Trump. And do you notice how nice things are with North Korea? It's very nice. Samantala, habang nakikipagnegosasyon ng Iran at Amerika sa Pakistan, inihayag naman ng US intelligence na kasalukuyang naghahanda ang China na mag-supply ng mga bagong sistema ng depensa sa Iran sa mga darating na linggo. Ayon sa report, ang mga sandatang sangkot ay ang mga shoulder-fired anti-air missiles na karaniwang tinatawag na manpad na idinisenyo upang pabagsakin ang mga low-flying aircraft ng Amerika. Ayon sa US intelligence ay posibleng sinamantala ng Iran ang paghinto ng pakikipaglaban upang mag-restock ng ilang kagamitang militar gamit ang tulong mula sa labas tulad ng China at Russia. Dalawang US intelligence ang nagsabi na tila nagpaplano na ang China na ipadala ang mga kargamento sa pamamagitan ng pagdaan sa ibang mga bansa upang itago kung saan talaga nanggaling ang mga armas, ngunit nabisto ito ng Amerika ngayon. Agad naman niyang itinanggi ng Embahada ng China sa Amerika. Ayon sa isang tagapagsalita ng Embahada ng China ay hindi kailanman nag-supply ang China ng mga armas sa anumang panig sa labanan at tinawag na mali ang mga ulat na ito. Hinimok ng China ang Amerika na itigil umano ang paggawa ng mga walang batayang pang-aangkin at nananawagan sa lahat ng partido na magtulungan upang mapababa ang tensyon. Banta pa ni Trump sa China, kung itutuloy ng China ang pagpapadala ng mga armas sa Iran ay magkakaroon ng malaking problema ang China. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Samantala, inihayag naman ng US Central Command kahapon na sinimula na ng mga warship nito ang paglilinis sa mga mines o mina sa Strait of Hormuz gamit ang dalawang guided missile destroyer ng US Navy na USS Frank Petersen at USS Michael Murphy. Ayon sa CENTCOM, matapos ang pagtawid sa Strait of Hormuz ay nag-ooperate na ngayon sa Arabian Gulf ang dalawang warship nila bilang bahagi ng mas malawak na misyon upang matiyak na ang strait ay ganap na malinis mula sa mga mina na dating inilagay ng IRGC Navy. Wala ng kakayahan ng Iran na makuha ang mga inilagay nitong mina sa dagat dahil wala na umano sila mga barko na may kakayahang gumawa ng mga ganong operasyon dahil higit sa 150 na mga warship nito ang pinalubog ng Israel at Amerika. Ang Strait of Hormuz ay isang internasyonal na daanan sa dagat, isang mahalagang korehidor ng kalakalan na sumusuporta sa regional at pangdaigdigang kaunlarang pang-ekonomiya. Ngunit dahil wala ng ibang maisip na panglaban ang rehimeng Islam sa Iran, ay mahigpit ang kanilang kapit sa strait na ito at idinamay ang mga commercial vessels na naghahakot lamang ng mga langis. Idinagdag din ng US Central Command sa pahayag na magde-deploy umano sila ng mga underwater drone upang makita at makuha ang mga mina.
Samantala, inihayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatuloy ang kanilang pambobomba sa teroristang Hezbollah sa Lebanon kung saan ipinasili pa ng Israel ang kanilang matinding atake. Dahil sa matinding atake na yan ng Israel ay iniulat ng Farsi na tinawagan umano ni Trump si Netanyahu at sinabihang bawasan ng mga atake nito lalo't mainit ito ngayon sa mga mata ng Islamic regime supporters. Habang naglabas naman ng pahayag kahapon ang Pangulo ng Turkey na si Erdogan at pinuna ang mga malalakas na atake ng Israel. Nabanggit din ito na maglalabas umano ito ng arrest warrant laban kay Netanyahu. May pagkakomedyante din pala ito si Erdogan mga kabayan, ICC yarn. At kakapasok lang na balita kaninang umaga mga kabayan, palpak ang negosasyon ng Amerika at Iran sa Pakistan, kaya't posible na namang magsimula ang matinding palitan ng atake ng Iran, Israel at Amerika. Tuwang-tuwa naman ang mga Persian dito at pati na ang ilang mga Arab countries at iisa lang ang kanilang sigaw, finish the job sir. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms.